Yan mga kababayan, Epipanyol Labrador, nagpapakalat na naman ng matinding kasinungalingan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Epipanyol Labrador ay walang tigil. Hindi talaga humihinto mga kababayan sa pagpapakalat ng fake news. Parang si Mike Abby din ito. Ito yung mga hari ng fake news. Pero itong si Epipanyol Labrador, may napapansin lang ako mga kababayan ha. Parang umaasinso na ito. Tingnan nyo ha, bakit nasabi ko yan? Ayan o, naka-Amerikana na naman. Kulay pink. Yung unang Amerikana niya, kulay maroon. Makikintab yung tila ha. Talagang pag dinadapuan ng langaw, talagang mapipila yung langaw. Madudulas. Kasi nga sa sobrang dulas ng tila ng mga Amerikana ngayon, Epipanyol Labrador. Pero parang napapansin ko, pansinin nyo, papakita ko sa inyo. Ilalagay ko din naman yung picture niya. Parang talagang maliit sa kanya. Maliit sa kanya kasi nga, sa ukay-ukay kasi mga kababayan, wala ka talaga makikitang size niyan. Nag-iisa lang yan. Hindi ka pwedeng magsukat para pumili ka ng mas bagay sa'yo. Tingnan nyo kung bagay ba sa kanya ito. Kayo na yung bahalang humusga. Ang lakas nitong mangutya. Ang lakas nitong manglait. Pero yung sarili niya, hindi niya tinitingnan. Hindi niya alam kung anong itsura niya dyan. Yun na nga mga kababayan. Itong si Epipanyol Labrador ngayon, kung ano-ano na naman. Natatawa tuloy ako. Pero balikan ko lang pala muna yung kanyang damit. Palit siya ng palit ngayon ng damit kahapon kulay blue. Tapos ngayon kulay violet. Pero yung face mask niya, pabalik-balik lang. Paulit-ulit lang yung face mask niya. Talagang wala siyang pakialam kahit na mabaho na yung face mask niya. Basta matakpan lang niya yung kanyang pagmumuka. Talagang nagpapakita lang talaga na hanggang salita lang siya. Yung tapang niya hanggang salita lang. Takpan yung! Kailan ka ba bibili ulit ng face mask? Baka talagang, alam ko na mga kababayan kung bakit lagi itong nakahaba. Mahaba yung manggas. Lagi itong naka-Amerikana. Kahit na hirap siya sa kanyang kalagayan. Sikip na sikip sa kanya yung kanyang suot. Parang ang masasakal na siya niyan . Tapos may face mask pa siya. Kaya hindi talaga ito makapag-isip ng maayos. Kaya yung utak nito, talagang napupuno sa hangin. Kaya lahat na lang kanyang mga sinasabi, walang katotohanan. Lahat ay kasinungalingan. Pawang kasinungalingan lang. Ito na mga kababayan, huwag na natin ito patagalin. Para mabigyan natin ito ng reaksyon. Hindi ko pa alam yung mga pinagsasabi niya nito hindi ko pa ito napanood itong video nito. Ito panoorin natin ito. Ito pala nating nagpapaabot po ng kanilang suporta sa ating programa o sa akin. Lalong-lalo na po sa mga nagtatanong alam nyo, nakakataba po ng puso yung inyong binibigay na suporta sa inyong lingkod. Bagamat kaliwat kanan po ang paninira sa akin ng ating mga kalaban, kagabi po napakarami po ang nagtanong o tumawag sa akin. Nagtanong po sila kung okay pa ba ako, kung kaya ko pa daw. Dahil nga sa ginagawa po sa atin ng ating mga kalaban, ang sagot ko po ay simple lang, okay lang. Sabi ko, talagang mukhang kawa-awa sa Epipanyol Labrador ngayon mga kababayan. Nagtatanong yung kanyang mga supporters kung okay ba siya dyan. O may pira ka pa ba dyan? Parang gano'n na naman yung kanyang gustong palabasin. May pira ka pa ba dyan, Epipanyol Labrador? Gusto mo bang magpadala kami sa iyo ng pambili ng pagkain mo? Kasi nga nakikita namin, para bang matamlay ka na? Parang nangihina ka na? Parang ganun. Parang binubula na naman niya itong kanya mga uto-utong taga-suporta. Baka sakali naman na may magpapadala ulit. Dahil hindi na siya nagyabang. Nasaan na ba yung 80,000? Hindi bumababa sa 80,000 kada araw na tinatanggap mo mula sa iyong mga taga-suporta. Sana pa niyong? Hanggat nandyan kayo na maniwala at nakakasama ko, itutuloy natin ang laban para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin inaapi po ng mga pang-abusong tao. Hero. Itutuloy natin ang ating
Aba, hero ang labas ni Epifanio Labrador, mga kababayan. Yung mga inaapi, yung ating mga kababayan na mga mahihirap na inaapi. May video pala ako napanood nun, hindi ko kasi na-upload na isang politiko na hinihingian niya ng 20,000 para hindi daw ilalabas sa kanyang programa yung ginawang kabulaslugan ng politiko na yon. Nakikiusap. Hanapin ko ulit minsan i-upload ko, isabay ko sa pag-upload mga kababayan. Pero sa ngayon hindi ko pa yun ma-upload dito. Napanood ko yun, nausapan nila, nanghingi itong si Epifanio Labrador ng 20,000 para daw hindi ilabas sa kanyang programa yung ginawa nung isang tumakbong mayor ata yun mga kababayan. Itapos sabi nung kanyang kausap, sige gawa natin ang paraan niya, kausapin ko si mayor. O sige, bilisan mo kasi nga uulitin natin yung ano. Nandito kasi si mayor, may mga humingi ng tulong. Nandito ngayon sabi nung kanyang kausap. Sabi ni Epifanio Labrador, o sige, picturean mo yan, yung mga humihingi ng tulong dyan, para ilagay natin sa ating programa na ganito kabait si mayor. Panyong, talagang hindi ka makakalusot. Talagang ganyan ka kasama. Talagang ano ba tawag ito? Budol ka talaga. Talagang manggaganso ka. Hindi ka lang manggaganso, kawatan ka pang hindot kang supot ka. Paglaban, lalong-lalo na po sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. But I still, I can only say one thing to all of you. Aba, English speaking na. I will not stop criticizing politicians who are obsessed with money and power. Sige. Naka-Amerikana ka lang, pa-English ka na. Bagay ba sa kanya? Bagay ba sa kanya yung mag-English? Parang ano ka ba yung talagang nalilipasan ito ng gutom itong tao na ito. Naka-Amerikana lang siya ngayon. Lagyan mo pa ng necktie, baka mas gumaling pa, mas gumanda pa yung pagsasalita mo ng English. Maglagay ka ng necktie. Hindi, parang kulang If I stop this program, I will speak for the Filipinos who are obsessed by the politicians who are greedy for money and power. Yung ibang mga vlogger po dyan, alam nyo naman diba yung takot sila. Kumbaga kontrolado lang nila yung ano nila dahil ayaw nila Takot sila. Yung ibang mga vlogger dyan, takot sila. Kaya pala, nagpapakita ng mga mukha yung mga vlogger. Ikaw lang yung katangitanging vlogger na nagtapang-tapangan na nagtatakip ng mukha. Huwag ka nga magmayabang panyong. Lumabas ka nga dyan sa pinagtataguan mo kung talagang matapang ka. Yung gamungga, yung yung gatuldok mo na mata, tutusukin ko talaga yan Kasi laki ng karayon lang yung mata mo Tutusukin ko talaga yan. Dahil sa sobrang yabang mo, lumabas ka nga, ipakita mo yung mukha mo. Magmayabang ka pa na hindi kaya ng mga vlogger. Yung hindi mo kaya, ay yung magtanggal ng pismas, hindi mo kaya yun. O magtanggal ka na ng pismas para magkalaman na tayo. O sana, nawala. Malagay sa alanganin. Alam niyo sa totoo lang, wala. Kung buhay lang po si Kaper Rapid ngayon, katakot-takot po siguro yung maririnig natin sa kanya na komento. Siguro katakot-takot po yung maririnig natin sa kanya na salita dahil sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Pero dahil nga sa pinapatay siya ni Duterte, wala tayong magagawa. Talagang gano'n. No? Ayan, malinaw mga kababayan Dahil nga si Kaper Lapid ay pinapatay daw ni dating Pangulong Duterte. Wala naman siyang basihan, wala namang ebidensya. Pero ang katotohanan mga kababayan, kitang-kita nyo naman sa kanyang pinagyabang noon. Hawak pa niya yung baril. Ma'am Janice, ganito yung pagkasabi niya. Bayaran mo lang ako ng 1 milyon. Itumba ko yung magkapatid na yan. Yan si Arnie Tevez at saka si President Tevez. 49 na ang napatay ng baril na ito. Kulang na lang sabihin niya, kasama si Percy Lapid sa pinatay ng baril ko na ito. Ikaw siguro talaga. Kasi nga mga kababayan, pag madalas ka magtuturo, ikaw yung gumagawa niyan. Itong si Epifanio Labrador, malamang. Ikaw nagbibintang ka. Pag ituturo din kita. Malamang
Itong si Epifanio Labrador, dahil inamin na nito noon, na nakapatay siya, nakulong siya, tapos may bit-bit pa siyang baril. Ano bang baril ang nakapatay kay Percy Lapid? 45 ba yun? Ano bang baril yung pinakita nito si Epifanio? 45 ba yun ay mimim? Baka yun yung baril na yun ang pumatay kay Percy Lapid. Hindi ko kasi kabisado yung mga baril, mga kababayan. Kasi ang alam ko, yung airgun lang, may airgun ako dito eh. Tatargetin ko talaga yung mata mong panyong ka talaga. Masyado kang sinungaling. Bintang ka ng bintang, wala ka namang ebidensya. Magpakita ka ng ebidensya muna. Nakakatawa ka naman, nakakahiya ka naman sa mga taga-suporta mo. Inuuto-uto mo lang mo yung mga yan. Dahil sa kunwaring matapang ka, pagalit mo, matapang si Epifanio Labrador, bilib kami yan. Wala din namang mga utak yung mga taga-suporta mo. Wala namang alam sa mundo. O ito, pagpatuloy natin. Wala tayong kalaban-laban dahil pinapatay niya. So talagang ganun. No? So, yung manak mo, katay mo. Pero para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, ito sa totoo lang aminin ko po sa inyo. Honestly, my situation is very difficult because what we are fighting here are rich and influential people, our country. Ang kinakalaban po natin dito ay yung taong katulad po ni Arne Teves at iba pa na talagang ma-impluensya po. Kaya hindi po madali. Pero dahil nandyan kayo, naiibsan po yung takot na nararamdaman ko. Naiibsan po yung kahirapang nararanasan ko. Sa madaling salita po mga kababayan, hindi po basta-basta yung ginagampanan ko. Dahil mga pader po ang binabangga natin. Nakonsensya pa. Nakonsensya tuloy ako. Parang ayaw ko ng banatan si Epifanio Labrador dahil ginagawa niya ito pala para sa ating mga kababayan na mga mahihirap. Ang mga binabangga niya ay mga pader. Mga pader, paano ka bumabangga ng pader? Nagtatago ka naman. Ang binabangga mo yan, puro dahon. Kalukuhan mo yan. Bumabangga ka sa mga pader, nagtatago ka. Ang binabangga mo dyan, damo, dahon, puno ng saging, yan ang mga binabangga mo. Huwag mong sabihin mga pader. Talagang ugo ka talaga. Talagang masasabi mong mga demonyo o mga diablo na yung binabangga natin. Kaya hindi po madali yung sitwasyon ng inyong lingkod. Okay, dumako na po tayo ngayon sa ating magiging topic o sa ating magiging usapin. Nabibigyan po natin ng pirata. Sige. Pero bagong lahat, panoorin mo na po natin ito po mga sinabi po ni Sara Duterte sa pinalabas niyang video. Ito ay nakuha ko lang po sa TikTok, no? So, buti nakakuha ka. Panoorin po natin. Panoorin po natin. Aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sa inyong kaisong suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naghinaot na atong makabot ang hustisya alang kang Rodrigo Duterte sa mga Pilipino ug sa atong nasod, Pilipinas. Syukran. Okay. Teka lang. Ako muna magsalita. Huwag ka na muna. Palakpakan ko muna si Bibi Sara Duterte. Ang ganda ng mga sinasabi niya. Ikaw na muna magsalita. Tapos na akong pumalakpak. Ikaw na. Hear what Sarah said? Aba, English speaking na naman. She said her father Father would be able to return to our country.
Alam niyo, sa totoo lang, sa dating po ng kanyang mga sinasabi, parang tiyak na tiyak siya na makakabalik pa ang kanyang ama dito sa ating bansa. Diba? O baka nananaginip ka lang, Sara Duterte. Ha? Baka nananaginip ka lang ng gising o baka nagpapatawa ka. Alam nyo, isa lang po sa napansin ko, maliban po sa sinasabi ni Mary Grace Piatos, yung kanya pong mukha, nagmasdan kong mabuti na parang papilit po yung ngiti niya eh. Hindi po normal. Kasi alam ko, nakikita ko yung mga dati niyang ngiti, yung mga normal niyang ngiti talaga. Ito parang pilit na pilit po, parang... Sige nga, halimbawa, ikaw yung ikukulong. Yung tawa kayo ng mga anak mo, ay makakangiti kayo ng maayos. Ikaw yung kikidnapin. Palagay na lang natin. Makakangiti ka kaya? Nang abot tayo nga ngiti? Isipin mo nga pa yung gamitin mo nga yung gamong utak mo. Yung mata mong gatuldok. Paikot-ikutin mo nga yan para maintindihan mo. Paano ngingiti yung isang tao? Makipagplastikan si BP Sara? Ngingiti ng ngiti? Halakhak ng halakhak? Samantalang nasa napakahirap silang kalagayan ngayon. Yung ama niya, ikinulong. Kinidnap. Illegal yung pagka-aresto. Tapos, ano akala mo kay BP Sara Duterte? Baliw na katulad mo? Ikaw siguro. Ikaw nga din namin makita yung ngiti mo eh. Dahil lagi ka nakapismas eh. Mabuti pa si BP Sara Duterte kahit man nasa napakahirap na sitwasyon yung kanilang pamilya. Sa mga pinagdaanan nila ngayon, dahil nga ginigipit sila ng gobernong ito, may impeachment pa siyang hinaharap. Yung sinasabi mo, Mary Grace Piatos, tigilan mo na yan. Ikaw nga nagagamit yan ng alias eh. Ibipan yung Labrador eh. Dahil ayaw mong makilala yung totoo mong pagkatao eh. Tapos yung Mary Grace Piatos, ang galing mong ang galing mong mag-question. Asit nga yan eh. Ikaw hindi ka naman asit. Bakit ka gumagamit ng ibipan yung Labrador? O ano ba talaga totoong pangalan mo? Ilabas mo. Para mailabas din yung totoong sino yung si Mary Grace Piatos. Ikaw, lahat naman sinasabi mo, ikaw di tinatamaan eh. Huwag ka kasing dumura patingala. Kasi pag dumudura ka patingala, lahat ng dura mo, tumatama sa iyong mukha. Saan ka nakakita ng tao na nakulong yung ama niya, tapos pag ngumiti talagang abot tayo nga yung ngiti niya. Siguro, pag sa'yo mangyari, baka yung mukha mo, hindi mo na itsura yan. Kahit na nga ganyan si BP Sara ganda, makikita pa rin natin, napakaganda pa rin ni Vice President Sara Duterte. Sige. Alam nyo, halatang nangangarap po ng gising itong si Sara eh. Ha? Nangangarap siya ng gising. Pinagmamalaki pa niya yung suporta na natatanggap daw ng tatay niya mula sa mga gunggong na Pilipino na napapaniwala pa nila hanggang ngayon. Eto huwag naman sanang magalit si Sara sa akin. Huwag naman sanang sasamahin loob ni Sara. Dito sa sasabihin ko po, dito sa ating programa ngayon You know, Sara, admit it to yourself. You're just calling yourself in your supporters. Your father won't be able to come back. Para kang para kang lutang. Para kang sabog na nagsasabi sa mga supporters ninyo. You know, Sara? You know? I just think you're dreaming about what you're saying. Diba? Magpakatotoo ka. Nagmumukha ka ng tanga eh. Pinapaniwala mo yung sarili mo, pinapaniwala mo yung mga supporters ninyo na makakabalik pa ang tatay mo walang kasing sama. Ito pa, para lang malaman mo, Sara. Ito, tapatan lang tayong dalawa. Ang yabang. Father return when he is not facing the current case of ICC, but also many more, and more will be added. Diba? Dahil hindi mo napanood sa television na may mga kaso pang haharapin ng tatay mo. Ibig sabihin, dahil nasa kamay na nga siya ng totoong batas, ang tatay mo ay meron pang haharapin ng mga kaso. Kasi kung maalala ninyo, noong panahon niya, nung siya dito pa sa bansa,
kahit hindi na siya presidente, maraming takot na magkaso. Kasi nga, wala silang laban eh. Pag pinapatay ni Duterte yung mga magkakaso, which sayang lang yung pagod nila. Yan ang matinding kasinungalingan, mga kababayan. Bakit si Antonio Trillanes buhay pa hanggang ngayon? Nagkakaso, ilang kaso ba ang isinampa nitong si Trillanes kay dating Pangulong Duterte? Si Franz Castro. Huwag kang gumawa ng kwento, Panyong, na hindi mo alam. Gusto mo lang talagang gumawa ng kasinungalingan. Yung mga gawa-gawang mga kaso nila Senator Laila de Lima, nila nitong NPA na itong si Franz Castro. O ano yung mga yan? Bakit buhay pa yung mga yan? Bakit hindi namatay ang mga yan? Ikaw, bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Kahit sabihin natin na mamanas ka na, pero buhay ka pa rin. Namamanas ka na. Tawag sa Bisaya mga kababayan, nang hupong na kang buhay. Pero hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Ano bang ginagawa mo? Kaya dating Pangulong Duterte, pinagmumura mo lahat sila. Yung INC, pinagmumura mo. Yung KOJC, pinagmumura mo. Bakit buhay ka pa? Ibig sabihin, ikaw lang talaga ang gumagawa ng kwento na sila ay mamamatay tao dahil ang totoong kwento talaga ay ikaw ay isa talaga sa mga mamamatay tao. Kasi gawain mo yan. O di ba nagano ka? Nagbanta ka sa mga vlogger? Sabi mo, tig 20 mil lang yung ulo ng mga yan. Ang yabang-yabang nito. Yung suot-suot mo ng damit, hindi nga kasya sa'yo eh. Bumili ka muna ng tama. Palitan mo muna yung Amerikana mong puro makikintab. Amerikana mo eh, mas mabuti pa itong damit ko. Kahit luma na eh. Ay mukhang damit pa rin eh. Samantalang sa'yo, yung Amerikana mo na yan. Sabi ng isa kong subscriber, yung damit ni Epipanio Idol, kay Ukay yan. May nakikita din naman ako sa Kayukay. Pupunta din naman ako ng Kayukay. Mahilig ako mga Kayukay mga kababayan. Lalo na nung nandoon pa ako sa Maynila. May mga nakikita nga ako ng ganyan. Pag sinusukat mo kasi yung mga ganyan, isang sukat lang yan, wala na talagang iba. Kaya napipilitan na lang siguro, baka inutos lang pa ni Epipanio, di naman makalabas to eh. Inutos lang siguro sa kanyang asawa, sa kanyang anak. Baka may nakitang Amerikana, sabi ng kanyang asawa or ano, uy, may Amerikana ako nung nakita. Para magmukha ka namang tao habang nagsasalita ka dyan. Nasa YouTube mo kasi hindi ka na nagmukhang tao dyan. Pabalik-balik, paulit-ulit na lang yung damit mo, paulit-ulit na lang yung face mask mo. Mga kababayan, nandito na lang muna at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kayo kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Abi Abi Lo Tadura. Shoutout kay Mike. Shoutout kay Ri Rubelius. Shoutout kay Angelina Matsol. Shoutout kay Atino Azero. Shoutout kay Bong. Shoutout kay Larry Balmis. Shoutout kay Jel Gakumuno. Shoutout kay Saldir Ramirez. Oy, Saldir Ramirez, shoutout ha. Epipanio Sugo ng demonyo. Ayan. Ito pala si Epipanio Sugo ng demonyo pala. Yan, nandito mayroon dito ng ano. Oh. Ito, oh. Namatay anak ni Epipanio Labrador. Ito ba? Basahin ko nga ito. Nanghingi ng pira. Namatay anak ni Epipanio Labrador. Nanghingi ng pira. Mayroon bang ganun, Idol? Di ko alam yun, Idol. Shout out na rin kay sino ba to? Faustino Halyari. Good evening, Idol. Good morning pala. Good morning, Idol. Salamat po sa pagtatanggol mo sa aming reliyon. Sobra ang paninira niya sa INC. Meron lang siyang makontent kahit nakasira siya ng kapwa. Kumita lang siya ng kanyang vlog. Salamat po. Maraming salamat din sa iyo. Shout out sa iyo, Faustino Halyari. Hindi naman talaga tama na din yung kanyang mga sinasabi. At isa pa, dahil nga
pati no, sila dating Pangulong Duterte ay gumagawa siya ng kwentong kasinungalingan. Kaya kailangan nating i-booking itong tao na ito. Kailangan nating hubaran ito. Mahubaran din natin ang maskara yan. Maghihintay lang tayo mga kababayan ng tamang panahon. O, shoutout na rin kay Dari Maliksi, ano? Pa-shoutout idol. Maraming salamat sa iyo, Dari Maliksi. Shoutout na rin kay Ma'am Berge, very religious ng Pulyang Vlog. Tapos na. Kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Elisa Borby, kay Limi Bronjal. Maraming salamat sa iyo, Lim Bronjal. Asana ba yun si Ma'am Ganda rito? Di ko na makita. Sami Trabahada Cooper, idol. Maraming salamat sa iyo, ha. Sami Trabahada Cooper. Ma'am Michelle. Ano ba tong pangalan ni Ma'am Michelle? Nakalimutan na ba si Ma'am Michelle dito? Ma'am Michelle. Shoutout kay Kinso, ha. Tatay Yato Quartiro. Shoutout Quartiro. Shoutout Quartiro pala. Tayata Quartiro. Shoutout na rin kay Suni Dilikana. Idi Ocalaris. At shoutout kay Welding Art. Which ang hirap naman ang pangalan nito. Welding Arts with Dooming. O no, tama ba? Welding Arts with Dooming. Basta yun na yun. O, shoutout na rin kay Aking Mahal at kay Rudy Mayamo. At yun nga, dito na lang muna kay Claro Test. Hanggang dito na lang muna once again. This is Rondy TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.